Tumawid nga po kami pabayan dahil dito nga po kami magpapasko mga mare at isinama na nga rin po namin itong si Oranggi dahil ayaw nga pong pumayag ni Megan na hindi po siya kasama. Gustong gusto po talaga ni Orangging sumama sa amin mga mare, kaya naman kung mapapansin nyo nga nung binababa ko nga po siya ng bangka talaga namang ayaw nga pong bumaba. Diyos ko. Kaya naman ayan nga mga mare at isinampa nga ulit siya ni Megan dito sa aming bangka dahil awang-awa po talaga siya. Kinabukasan naman po mga mare, maagap nga po kaming bumangon ng nanay dahil mamamalengke po kami ngayong araw. Hindi nga po ako masyadong nakatulog dito sa bahay nila kuya dahil parang namamahay nga po ako. Mamamalengke nga po kami ngayon ng kaunting panghanda namin para sa Noche Buena mamayang gabi. Nandito po kasi kaming lahat magkakapatid sa bahay nila kuya mga mare at pare, pati na nga rin po ang nanay at tatay. Kaya naman sabi ko nga mga mare, kahit kaunting handa lamang para sa Noche Buena, basta't sama-samay okay na nga yun. Simula po kasi nung ako'y nagkaasawa mga mare, bihirang-bihira na nga po ako makasama sa kanila kapag ganitong Pasko dahil nakabukod nga po ako ng tirahan. Alas 5 pa nga lang ng umaga mga mare, nasa palengke na nga ho kami at pinuntahan pa nga po namin si Buyok sa bangka dahil doon nga ho siya natulog. Grabe nga mga mare, madilim pa nga lang talaga namang nagkakarami na nga ang mga tao dito sa loob ng palengke. Halos hindi ka nga makasingit dito sa loob ng palengke pamimili mga mare, talaga namang napakaraming pera nga ng mga tao ngayon. Sinusundan nga lang ho namin ni Buyok ang nanay mga mare dahil naghahanap nga ho siya ng mabibilhan ng karne ng baboy dahil balak nga ho niyang magminudo mamayang gabi at kaunting inihaw. Kagabi pa lang kasi mga mare, naglista na nga ho ang nanay ng lahat ng mga bibilhin dahil grabe, sobrang layo po namin sa palengke. May nabibilhan naman po doon kila kuya mga mare, kaso nga lang ay kutakot-takot na laki rin pa ang kailangan. Di bali sana kung hindi ako juntisan. Dito nga po kami natapat sa pwesto nila ate at nakilala nga nila tayo mga mare, kaya ayan at for the kaway nga mga person. Diyos ko day. Ang sarap nga pong tumira dito sa bayan mga mare dahil halos lahat nga po ng kailangan mo ay nandito na, hindi katulad nga po sa amin sa isla. Talaga naman kung ano lamang ang tinda sa tindahan na yun lamang po ang mabibili mo. Kaya naman kapag nga po kami nagsisigang ng isda mga mare, halos wala talagang kagulay-gulay dahil wala nga pong mabili sa tindahan. Dumaan nga rin ho kami dito sa gulayan mga mare dahil bibili nga ho ang nanay ng mga gulay na panghalok nga po sa mga lulutuin namin mamaya at balak nga din po niyang magnilaga. Mabuti na lang talaga at kasamahan nga ho namin itong si Buyok dahil may tagabitbit nga po kami ng nanay ng aming mga pinamili. Dumaan nga rin ho kami dito sa prutasan mga mare at napakaganda nga ng kulay ng kiyat-kiyat at talaga namang orange na orange. 100 nga po ang kilo ng kiyat-kiyat mga mare, 200 naman sa ubas, kaya naman bumili na nga rin ho ako ng 1 kilo. May mga bata ho kasi kaming kasama sa bahay, kaya naman napabili na nga ako mga mare dahil gusto nga rin po nila yan. Magpa 500 peso challenge nga sana po ako ng pang Noche Buena mga mare, kaso nga lang baka mamaya hindi nga po makarating sa aming mga tiyan. Diyos ko day. May ilan nga rin pong nakapansin sa atin mga mare, katulad na nga lang po nitong si tatay at talaga namang tuwang-tuwa nga po siya nang makita nga po niya kami, para din naman kaming mga artista Pagkatapos nga po naming mamili ng mga prutas mga mare, gumayak na nga rin ho kami pa uwi dahil ubos na nga po ang aming budget. Maliwanag na nga po nang matapos kami pamimili at tamang-tama lang pala yun mga mare dahil hindi man lang po kami nainitan. Nagyaya na rin po kasi talaga ako kila nanay at kay Buyok mga mare dahil maya't maya nga po sumasakit ang aking puso at parang maiihi nga po ako na hindi ko mawarian. Pagka-uwi nga po namin sa bahay ay tuwang-tuwa nga po tong si Oranggi nang makita nga po niya si Buyok. Kagabi kasi sobrang lungkot nga po niya nung iniwan nga po siya ni Buyok mga mare dahil doon nga po siya matutulog sa bangka. Nilaro-laro nga lang po ni Buyok itong si Oranggi para mawala nga po yung pagkamis niya kay Buyok mga mare at maya-maya nga lang naghanap nga po kami ng pagkain ni Oranggi dahil hindi nga po kami nakapagdala. Sumama nga po ulit ako sa aking Buyok doon sa kabilang subdivision para bumili nga po ng dog food ni Oranggi dahil bang sarap din nga po maglakad kapag umaga. Namimiss nga po namin ni Buyok yung mga aso sa pulong malaki mga mare, pero wag po kayong mag-alala dahil pinapakain naman po sila ng tatay. Naibilin ho kasi ng aking Buyok ang mga aso na pakainin bago nga po kami umalis ng bahay mga mare. Tapos pinaliguan na nga rin po ng aking Buyok itong si Oranggi dahil amoy aso na nga po siya. Sabong panlaban na nga rin ho na gamit namin sa kanya panligo mga mare dahil hindi nga po namin nadala yung kanyang sabon. Nailuto na nga rin pala namin ng tahong na nabili namin kanina sa palengke mga mare, tapos nagprito na nga rin kami nitong daing pang ulam nga po namin ngayong umagahan, kaya naman mga mare at pare tara't kain po tayo. Maya-maya nga lang mga mare at pare, nagdatingan na nga rin po itong isa kong kapatid at mga pamangkin at galing pa nga po sila sa isla. Kaya naman mga mare at pare, kung nakarating nga po kayo hanggang dito sa dulot, kung nagustuhan nyo nga po itong video na to, baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood.